Pirmado na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas para sa libreng matrikula sa State Universities and Colleges o SUC sa bansa. Sa tansya raw ng Commission on Higher Education, kailangan ng 16 na bilyong piso para maipatupad ito. At para po sa detalye, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte yung batas na magbibigay ng libreng tuition para doon sa mga estudyante sa mga state universities and colleges, maging doon sa mga vocational schools tulad ng sa TESDA. Inanunsyo ito kanina ni Deputy Executive Secretary Menardo Guevara. Kagabi raw ito pinirmahan ng Pangulo. Dagdag pa ni Guevara, alam ng Pangulo na magiging magastos ito, pero tingin daw niya ay kung anuman ang gagastusin ng gobyerno rito ay masusuklian naman dahil investment ito sa edukasyon ng kabataan. Pero pagliliwanag ni Guevara, ang uunahing ililibre ay yung tuition at miscellaneous fees. Sa panukalang batas kasi na ibinigay ng Kongreso, Connie, ay may subsidiya rin para doon sa mga gastos sa libro at maging sa mga pabahay ng mga estudyante sa kolehiyo. Ayon kay Guevara, sa tansya ng Commission on Higher Education or CHED, kailangan ng 16 billion pesos para maipatupad ang batas. Malayo yan sa estimate nitong si Budget sa Secretary Benjamin Jokno na 100 billion na gastos. Bagaman na isumite na ng Pangulo yung kanyang 2018 budget sa Kongreso, ayon kay Guevara ay bahala na raw ang Kongreso na maghanap ng pondo sa pamamagitan ng pag-reallocate ng budget mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pwede rin naman daw kumuha ng pera sa mga Overseas Development Assistance Fund o yung mga grant galing sa ibang bansa. Magiging epektibo ang batas 15 araw pagkatapos itong maipublish sa mga pahayagan. Sabi ni Guevara, maaaring maramdaman ang benepisyo ng mga estudyante sa susunod na enrollment. Narito ang pahayag ni Deputy Executive Secretary Menardo Guevara. Anong estimate natin na budget cost natin dito? CHED says for the mandatory provision, something like 16 billion. 16? Yeah. Kaya That's yun? the estimate of the CHED. 16 billion, I think is manageable. Sino yung makakaramdam niyan? Yung mag-enroll next year? Hindi, kasi kung may budget naman for 2017, I don't know if some readjustments will be made for 2017. No? Okay. But definitely, for possibly the next enrollment. No? Next enrollment. Next enrollment, this might be in place already. Kani, sa mga oras na ito ay hinihingi pa rin natin yung opisyal na kopya ng Republic Act sa Palasyo. Connie. Yes, Joseph, may mga pahayag kasi na ang ilang economic managers ng pagdududa kung kakayanin nga ba itong sinasabing budget para dito sa mga SUC. Ano ba yung narinig natin mga pangamba kung meron ka pang ibang mga nakausap mula dyan ukol dito? Yung initial nung sinasabi nitong si Budget Secretary Jokno, yung cost, 100 billion yung kanyang estimate. Pero according to Deputy E.S. Guevara, ay masyadong, kumbaga pag nag-estimate, medyo nasa high side itong ginawang estimate nitong si Secretary Jokno because he factored in all the other expenses na dapat pondohan. Pero ang sinabi nitong si Deputy E.S. Guevara, hindi naman, halimbawa, if there are 5 items na nilalayo ng mga panukalang batas na ilibre, ang gagawin lang ng gobyerno ngayon is ang ililibre pansamantala or immediately ay yung tuition at saka miscellaneous. Yung nabanggit natin sa report kanina na subsidy for books, sa mga allowances, saka kahit sa mga pabahay nakalagay dun sa bicameral conference report, no? Hindi muna yan. Ang priority is the tuition and the miscellaneous fees. No, pag if you enroll, ang malilibre sa'yo, yung dalawa, tuition at saka yung miscellaneous other fees, yung miscellaneous fees. So, 16 billion ang sinasabi ng CHED, mukhang manageable naman daw yan according to Deputy E.S. Guevara. Magandang balita yan para sa mga magulang at saka yung mga working students, Joseph. Malaking tulong na yan. Pero itong sinasabi na dito naman sa kondisyon ng UP, University of the Philippines. So paano yon, Joseph? Can you explain to us how this will affect naman yung sa kaso ng University of the Philippines?
Alright, kasi sa UP, mukhang nagkamali sila ng computation no, for the 2017. Well, itong sa panukalang batas na to covers all the SUCs. No? We didn't have any statement on from Deputy E.S. Guevara kung ano yung magiging situation ng UP. But UP, I think, announced na sa lahat ng SUC, sila lang yung maniningil. Ngayon, itong panukalang batas na to will not affect probably no, this existing, yung ongoing na semester for 2017 because, Connie, you have to understand na yung budget 2018 will still have to be passed para mapondohan yung mga bagong additional expenses ng gobyerno. So yung 2017, yan yung budget na kailangan i-operate operate in or under ng University of the Philippines, Connie. Pero ang narinig din natin kanina dun sa iyong interview, effective ito miski dito na sa 2017. Paano sa lahat ng syempre state universities and colleges yon, 'di ba, Joseph? So parang medyo nalito na nga ako dun sa statement for UP at least Yeah. Pero kung ito ay immediately effective na for all, di dapat kasama na yon, 'di ba? Correct. Pero kasi naibigay na nga, ginagamit na natin yung 2017, no? Tapos yung 2018 ay nakasalang na, kumbaga, sa Kamara. Ang hindi pa rin kasi maliwanag dito kay Deputy E.S. Guevara kung paano magiging, kasi yung law will become effective 15 days after. So for example, ilabas, sa kagabi pinirmahan yan, pagpalagay na natin na mapapaprint nila yan today, so bukas ang labas, so 15 days. So probably mid-August, dapat we can consider the law as effective na. So dapat pupondohan mo na yan. Ang sinasabi ni Deputy E.S. Guevara dito, that's going to be an administrative matter on the part of the SUCs kung paano nila gagamitin yan. Or we will still have to wait for the 2018 budget para mapondohan yung at least 16 billion initial requirement. So that depends. Kailan, hindi ko na, iba na kasi yung cycle ngayon sa universities. No? I'm not sure kung gumagana na, kung kailan yung second semester. But assuming yung dati pa, kung November, maipasa ng Congress yung law, ay hindi rin. Kasi yun ay 2018 for next year na budget. So ang sinasabi nitong Deputy E.S. Guevara, depende yan sa mga universities kung paano yung magiging nilang pag-adapt doon sa law. Whether by the second cycle, second semester, ay mag-start na silang manlibre ng mga tuition fee, Connie. Ayun, at least this is, syempre, good news talaga to that we're all going to be looking forward to, Joseph. Maraming salamat sa good news na yan. Thank you, Joseph.